Hello mga ka-viewers, dito na naman tayo sa munting garden natin. Wow, munting garden. Hindi, nagsimula na kami, naglagay na kami ng mga mulching. Yung mga tuyong dahon to na kinuha namin. Uy, hindi na ayos ko na kinuha namin eh. Nakulay pa na pula sa Bakit na Ben? Loko to ah. Sus Maria. Bumili siya ng pala. Halos hindi naman maka-uka ng maayos sa lupa. Bumigay agad. Siyempre $5. Ano pa saan mo? Sayang mo. Tsaka yung ginamit pala namin na ano, kasi may nabasa akong comment doon na hindi daw treated yung ginamit. Oo, at saka hindi daw tatagal to. Talagang ano, hindi naman tama naman yung sinabi niya na hindi talaga tatagal. Pero ito kasi ano, wala siya sa budget na magkaroon na Yung bibili mo. no. Kaya pwede na rin to, tatagal siya ng mga 5 taon. Pwede na. Pag ano, siyempre, ano lang, para lang ma-install to. Yung mga kahoy sa barrage, yun na lang yung binili namin. Mahal din kasi kapag gumawa ka kasi ng mga ano, Flat box na. plant box na treated yung wood niya. Yun, oh, katulad yun, oh, yung mga ginagamit natin. Yun kasi ang treated eh. Doon sa may, ano na? Yung, fence? oo. Yan ang maganda talaga. Pero ito kasi ano naman, plant box lang naman eh. Para lang maiwasan lang yung pagkalat ng lupa kapag umulan. Kaya pwede na. Cultivate natin konti para lumambot ng konti itong lupa. Konti lang kasi yung lupa namin dito eh. Pangtamba ka na. Ang garden soil namin, ayan lang oh. Kung ano lang andyan. Ito yung mga tuyong dahon na to. Gamitin natin to sa ano, parang mulching siya kasi makaka-hold to sa ano, sa moist ng lupa. Lalo na kapag umulan, matagal siya matuyo. Ayuhan ng tuyong dahon. Doon sa gilid. Oh. Di ba maganda oh? Mga tuyong dahon na pinapakalat ng ano ko eh. Mag-winter. Ganda, maganda to i-mulch. Yan, tapos i-flat mo lang to ma. Para tambakan natin ng ano mamaya. Lupa. Ito siya nangunguha ng mga tuyong dahon. Ang ganda no? Mm. Yan, instead itapon mo dun sa bin.
Ganda nga to, may compost bin tayo eh. Para sa mga dahon. Oo. Ano mo yun? Pakunuin mo yun pa para bitbitin ko doon. Ang ganda, ano pa? Mm. Siguro yung sabi may-ari pa, hindi nila talaga natanggal ko, no? Siguro. Ito nalinis eh. Siguro. Tsaka parang ano siya, no? Parang garden niya dati siguro to. Pero hindi eh. Hindi naman siya makatanim dito kung anong tanim ko. Buhos natin doon. May mga ibon na lumalapit. Kaloka yan. Laking tulong nito. Oo. Kasi may tambak na siya bago mo ilagay yung mga pating mix man. Mm. Mahal pa naman yung pating mix. Tara, kuha pa tayo. Ayan na tayo mag-ano. Nalinis ko rin dito, no? Mayaman yung aming plant box. Sagana sa ano. Sagana sa tambak Sa mulch. na ito yung dahon na lang. Sana maganda yung magiging anim na pa. Okay lang kahit hindi. Next year na tayo mag-ano. Maasikaso Ibabaw pa lang talaga ano? to. Kasi hindi rin na gumanda yung patubo natin. Nasira. Wala kami kasing lagayan ng seedling. Ano ba yan? Patubuan. Hindi ka masyado prepared Oo nga. ngayon. Kaya nga. Lagay na natin to. Yun. Sa mga hindi pa nakapapanood dati ng gardening namin, dito lang kami nagtatanim. Ito yung mga ginagamit namin, oh. Kaya mga timba. Yung lahat na yan na nakikita nyo, dyan kami nagtatanim. Ayan, oh. Ito yung pangit sa nagtatanim ka sa mga ganyan, container. Kasi yung ugat niya, paikot-ikot lang yan dyan, oh. Unlike dito, na direct siya. Mas maganda. Yan. Yan, oh. Makikita nyo yan. Iba kasi talaga yung tubo ng halaman pag nakadirect siya.
Lagyan na lang natin ng fertilizer ulit. Tsaka mga ano sa eggshell. Lambot na. Kailangan matapos namin to kasi Tuesday hanggang Thursday ulan siya. Kaya maganda to kapag naulanan siya. Na-absorb niya yung ulan na. Mm. Bago natin taniman. O, tataniman mo na ba? Pwede naman, taniman natin to sibuyas lang muna. Kasi may sibuyas na ako dun eh. Onions. Oo. Tingnan mo yung mga bush papa sa likod mo. Diba nagkaroon na siya ng kulay? Ito na, green na. Kulay green na yan. Dito yung pag-gardening kasi dito sa atin. Sa Canada. Kailangan mo talaga pagtiyagaan. Kasi 3 buwan lang hanggang 4. Doon lang tayo makakapag-harvest. Di katulad sa mga tropical ano. Tropical country kasi tuloy-tuloy. Dito after ng 4 months, wala na, tapos na ang maligayang araw ng mga halaman. Except for mga perennials, tuloy-tuloy siya. Kahit hayaan mo siya, every year, tumutubo siya. Pwede na pala tayo magpatubo ng asparagus dito. Oo nga po. Papa, kahit ganito lang sana, no? Pwede ito sa asparagus. Pwede. Meron ka bang seeds ng asparagus? Wala. Pwede naman tayo bumili. Pwede mo yan siguro itanim. Pwede ba yun, yung before winter? Para tumubo siya sa spring? Pwede naman. Pag nakahanap tayo ng ano. Ito loose na to kasi tinapon na natin dito yung galing to sa mga pasoin na. Pagkatapos kasi ng taniman, pagpapasok na ng winter, na ano namin to, nililinis namin, tinatanggal namin yung mga puno. Tinatanggalan ng mga ugat-ugat. Oo. Ayan, nalinis na siya bago namin ilagay sa container o kaya sa sako. Ayan. Kaya kung mag-garden po kayo, dapat, yun nga, ililigpit nyo yung mga ginamit yung lupa. Kasi mahal din yung isang sako nito. Oo sayang din. Magastos din kaya. Tingin ko maganda to tingnan pagka na tumubo na yung mga plants natin pala. Pag may halaman na siya talaga. Ngayon kasi parang hindi ko masyadong ma-appreciate. Tulad nito hindi pa siya namin nalinis. Kasi pag hindi mo siya linisin, ganito yung palalabasan niya, puro ugat. Yan, ito siya. Ito yung tinatanggal namin. Tamang-tama. Dry na dry.
Sunod na umulan. Ma-absorb Panalo. yung tubig ulan. Para paano din pa, maligpit mo yan dyan, no? Oo nga. Medyo magulo kasi tingnan. Dahil dyan lang namin tinambak nung lumipat kami. Mabilisan lang kasi to na Tinanggal dun sa kabila. oo, yung paglipat natin. Kaya hindi na natanggal yung ibang mga lumang halaman, ano? Yung mga patay na. At saka ito kasi the time, bumubunga pa siya eh. Ay, oo, sili pala yan. Tama. Sayang naman kasi na patayin natin kaagad. May bunga pa. Tsaka sa sili lang pa, parang panalo ka na yun, no? Oo naman. At saka hindi rin yun eh. Yung may nakukuha ka na, nare-relax ka pa. 'Di ba? Tuwing umaga, habang nagkakape ka, Tinitingnan-tingnan. nagbubunot-bunot ka dyan ng mga Damo-damo. damo. Pag maraming bunga, pwede ka pa mamigay. Ano? Mm-mm. Yung iba sabihin na, bakit hindi ka na lang bumili? Iba kasi yung pakiramdam na nag-harvest ka, isang sa bumili ka. Ito kasi parang, di ba, katulad ng mga iba, yung mga babae mahilig sa puro bulaklak, di ba? Kumbaga, hobby na nila. Ito naman, yung mga gulay-gulay naman. Ito nung nasimulan lang namin to nung pandemic eh. Tapos nagtuloy-tuloy na. Nagtanim na tayo. So parang pang-apat na taon na natin to na pagtataniman, na? Parang, 4 na taon. Nilalagay niya dun sa gilid yung mga ugat-ugat Yung na mga- patay. yung mga butas. Pangharang lang. Kasi may mga butas. butas yan. kasi. Pero, Sa lagyan mo pa ng plastic, ito yung maigi yan na ugat na lang. ayun oh, ganda pa rin naman ng lupa eh. Tama, mixan mo pa. Yung ano pala pa, yung mga balat ng itlog. Oo nga, andun pa yun. I-ano natin yun. Pwede mo, ano yun? Kunin. Durugin ko yun. Hindi, Tapos kunin. isasangag. Hindi na. Hindi na. Kunin mo, ilagay natin dito. Ako na bahala magdurog. Ayun na ba? Pagkatapos nito na ano, nalagyan na natin lahat. Saka natin ilabas yun. Ang dami pala natin lupa din ah. Kasi nalagyan natin ng bolts no? Maganda nga, malaking tulong yung mga tuyong dahon. Diba? Ay, dami pa tayo May ano pa tayo ng mama pala. punduhan ng tubig. Sabi ko yung sa kabila. Meron pa tayo dun sa kabila. May plant box ka pa doon. Ito kung makikita nyo may mga perlite siya. Yung puti-puti na yan, perlite yan. Yung tumutulong siya para ma-drain yung tubig. Hindi siya magstay, hindi mabubulok yung ugat ng halaman. Yung moisture okay lang, pero yung tubig mismo na mababad siya, yun ang pangit doon. Naku, kaganda. Ganda ng lupa, no? Parang na-excite tuloy ako na magtanim na. Bagay ba, ano pa naman to siya? Bababa. At ito yung hinahabol ng squirrel, oh. Ano yan? Yung nuts. Ay, oo nga, may mga kasamang mani dito na may balat. Ito yung binili natin doon sa may ano. Doon sa downtown. Wow, may kopi. May pa-coffee. May kopi. May pa-coffee. Hindi ka naman nainom na coffee. Oo. Nakikisip lang ako. Sip-sip ba? Ganda na ng plant box ni Tatong.
Sana gumanda para si Rona at saka si Melissa makapag pwedeng mag-harvest dyan. harvest Oo nga. dito. Wow, nagpaparinig na, Mike. Change muna ng project. Lipat muna tayo dito sa ano? Sa Fence. fence tayo. Kasi nakapag-ukay na kami, baka umulan. Sayang. Goods? Wow, goods. Semento na. Nagmi-mix na. Mekos-mekos na. Oh, mason na. Saan yung forma natin? Foreman yun, nasa ano. Nakapwesto pa. Ayan, ganyan po pala yung simento dito. Depende sa klase. May kasamang maliliit na bato, tapos ganyan, simentado. Simentado, may simento. Pero yung iba, merong puro, 'di ba? Depende sa kailangan ng klase. Hindi yung kagaya sa atin, puro, no? Tapos ikaw magmi-mix ng mga graba, no? Kulang tubig. Lagay nila to sa poste para matibay. Ganun talaga yun. Dapat dandahan lang. Para ma-absorb ng dahan-dahan yung tubig na. Tatalab kasi yan. Wow. May pasimento agad. Instant ah. Kung sumasakit na yung bewang ng ating... Ay, siya nahulog pa. Yun lang. Hindi lang, pre. Lagyan muna natin pala isa dito. Nang? Isa dito para hindi sumipot. Baka sumipot. Baka gumilid. Kailangan mo itong... Jason, para kang dating nag-construction na. May pagganong-ganong ka pa. Di ba sabi ko sa'yo, nung graduate ako, Mm. na construction worker muna ako. Kaya pala. Kaya relate ka pala sa mga... Para makuha ko yung transcript ko. Bakit? Binayaran ko yung back pay ko sa school. Study now, pay later ako. Okay. Kasi wala nang time pera that time. Walang pera that time. Ngayon, Until now, wala pa rin. yun lang nililinaw ko lang. Baka biglang may mag-message sa'yo. Bigla may tumawag sa'yo. Sabihin, Pera ka na pala ngayon. oo nga. Sabi mo, gamay lang eh. That time lang. Nililinaw lang ano. Nasa ano ako eh. Purchasing officer.
Kahit nakaparati na ano. Ano yan pa, Kapitan? Siyempre. Ano to eh? Pakyawan to eh. Pakyawan. Pakyawan to. Dati pa lang nag-construction to, kaya mabilis maghalo ng simento. Nasaan na yung foreman? Nagtago yung foreman. Bakit may ganyan, Dong? Sabitan. Sabitan ng pamakuan. Sabi, Naman siya naisip. pamakuan na Hindi mo tayo. ilalagay yung ano eh. Akala ko sa labas. Diretso na. Ganyan ang gagawin mo. Yeah. Bakit po ang isip? Boss ko, Akala ko sa likod. Dati binuo niya muna, no? Dati di ba binuo mo? Hindi yun o, nakatipis lang yun. Titikasin pa. sukat yan. Yan ang pundo niya para hindi mag-ano. Hindi gumalaw. Ito doon niya ipapako sa loob. Maba. Ito yung ano, bracket. Ito yung ginagamit, ano to eh, Canadian way. Sa atin walang ganyan pa? Hindi ko alam eh, kasi matagal na, hindi naman kami gumagamit dati nito. Mhm. Sa Home Depot or sa Lowe's. Bali, yan yung salunong kahoy mo na, pamakuan. Ayan siya, oh. Ayan, salunong pamakuan niya. Diyan ipatong ang 2x4. Ayan. Double job si Dado ngayon, oh. Switch muna tayo dito. Kanina dun sa garden, ngayon dito na naman siya sa fence niya. Yan na. Yun! Wow, pantay. Parang totoo ah. Parang sinukat. So, ito na ilagay niya dito yung isang bracket. Tapos dito, ayan, may bracket din. Pero dito, wala nang bracket pa, no? Dinugtong mo lang. Ito, isa. Ah, wala nang bracket. Ubusan. Ano na lang, invent. Invent na. Pinapakyaw na pala nila to, gawa ng sa Wednesday. Meron na naman silang isang project. Fence din yon, na pa? Hindi umulan. Pag hindi umulan, dun sila sa kabila kina Iste. Kaya madali na rin nila tong matapos. Pero poste lang muna to. Project ni contractor na doon. Sino ba magpabook dyan? Pabook. Hindi. Book lang. Book lang. Kahit na magpabook, hindi ko rin matatanggap. Oo, dati maraming nagtatanong sa kanya. Kaso lang, syempre, hindi na rin niya kasi accommodate. Gawa ng ano. Lalo pag medyo matagal, nagagawin. Mag-isa eh. Mm. Wala naman ako kasamang ano. That time. Lagyan mo lang ng Ayan po, may squirrel na tumatawid ng linya ng kuryente, oh. Ayan, oh. Pero yung construction dito, mas madali yung ano yun, no, paggawa. Kaysa dun sa atin. bilis dito kasi lahat.
Mga gamit no? Electric. Yan, time out muna tayo. Luto muna tayo ng banana Q. So, meron na po akong oil dyan sa hot pan. Dahil mainit na siya, pwede na natin ilagay yung ating brown sugar. Pwede na siguro kahit 4 na tablespoon lang. Or, kung gusto mo ng medyo madami, pwede naman. Ayan. Ginawa ko ng 5 tablespoons. Hayaan muna natin siyang maging caramelized bago natin i-add yung ating saba. So, ayan no. Dandahan na siyang naging caramelized. Hinaan lang natin yung ating apoy. Tapos, pwede na natin i-add yung ating saging. Init lang kasi tumapalisik. Ayan siya. Ayan na po yung ating banana Q. So, yan, medyo kumapit naman po yung asukal. Tsaka ang ganda ng kulay niya, diba? Parang nag-caramelize din. Ayan, off ko na. Ayan. Yan na po yung ating banana Q. Ayan o. Bali, 2 balot po ito ng frozen bananas. So, ilang stick? 6. Tapos may 1 pirasong mag-isa lang siya. Dalhin na natin dito sa ating mga construction boys. Syempre! O, diba? Yan na, o. Kain na kayo habang mainit pa. Perfect. Wow, patapos na ba? Tapos na. Hindi lang ganun ka ganda yung pagkakapit ng brown sugar. Importante, mahalaga, 'di ba? Ayan. Ito nga sana plan ko dito itaas. I-elevate pa siya ng mga ganun kataas. So parang may paa? Pero hindi diretso siya na may cover din. Okay. Tapos tambak. Para pagdating, sabi ko pagdating ng spring na medyo malamig pa, pwede tayo makapagpatubo dito. Ng seeds lang. Pwede naman. Tapos- Ikaw, ka pa ba? Ayan o. Tapos takip lang. Ay, umitok ko. Tapos takip lang siya, plastic, para pag yung mag-snowman, Covered siya. covered siya. Yan, tuloy natin yung pagbuhos dito ng lupa. Nung nakaraang taon, ito yung sinaniman namin ng Baguio beans. 2 lang yun pa o 3? 4. 4 na ganito. So, ang dami po namin na harvest. Ang ano lang dito, yung kontra lang talaga dito pa, yung pangangambahan mo, yung yun nga, yung mga rabbit, squirrel, no? Na pwedeng kumain ng mga plants namin na itatanim dito. Pero titingnan natin kung ano siguro pa, lagyan mo ng harang. Wala tayong budget dyan. Ayan. Yan na lang, tingnan natin kung Hayaan anong natin pwede. kung kakainin na lang nila. Hindi niya naman siguro kakainin yung kamatis or ano. Tingnan na lang natin kung magiging successful yung aming pag-garden dito.
Kasi First time namin ngayon dito mag-garden eh. dito kasi medyo maraming rabbit, tapos yung squirrel. Marami kang makakalaban dito ng mga Kaya hindi namin sure kung hindi nila pakikialaman tong mga tanim namin. Kalaban ng mga hayop na pwedeng kumain sa aming mga tanim. Minsan nga may mga rabbit dyan na namamasyal dyan sa kabila. Tapos minsan tumatawid sila dito. dyan kasi may pugad ng squirrel dyan eh. Tapos mga squirrel, nandyan yan sa puno. Tapos dito yan sila madalas namamasyal sa mga bush. O maakyat sila dyan sa, ayun may squirrel doon sa kabilang bahay Maakyat ayun sa puno. Nga. Mga kalaban po ng tanim namin. Kasi dito, malapit po kami sa puno, unlike dun sa kabila na Nag-iisa lang. kasi yung puno namin malayo sa garden. Tsaka nag-iisa lang yung doon, squirrel na gumagala. So yun yung parang pinangangambahan namin na baka lang, pakialaman kasi nila yung mga tanim namin eh. Okay lang yan. Yan may bani. Yan po yung bani. Kapag pumunta dito dyan ka lang. May time na napapansin namin pag winter, sadyang pumuputi sila, yung balahibo nila. Puti. Winter, tapos ngayon po, ayan medyo nagba-brown na sila. Sumasabayan sila sa Gawa ng spring na ngayon, tapos sa summer, parang medyo nagda-dark brown sila pa Parang sumasabay sa panahon. sumasabay sa panahon yung kulay nila. Ngayon, sabi mo, Gusto nyo bumili. nang, paso? Paso. Pambili lang po ng palit seedlings po. Magkano yung dati yung bili mo nito pa? Awan, kalimutan ko na, matagal na yun. 3 ata yan or 4? Mahal din kayo yung mga paso, Laki na rin nagastos ko dyan Ito maganda to, pang mold sa taas para hindi siya madry. Di ba yun yung damo? Hay. Hay siya na parang in-shred na. Binili din namin yan eh. Binili namin Ilang sako yan pa, no? 4 na sako, 5. Doon ba $10 ata yun. Pero sa barrage lang. $10 yung yung balot, malaki na rin. Tsaka maganda din yung lagyan mo siya ng mga uling-uling na. Okay guys, hanggang dito na lang yung namin video. Hanggang sa susunod na lang namin na video. Salamat sa pagtangkilik ninyo. Bye bye.